Sa liblib na baryo ng San Toribio, nakatira ang isang magsasakang nagngangalang Olik, isang binatang ulila sa magulang na namumuhay sa kahirapan ngunit may busilak na puso. Maliit lamang ang kanyang bahay, isang kubong yari sa kawayan at pawid, nakatirik sa gilid ng palayan na pag-aari ng mayamang hatsinderong si Don Ildefonso. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Olik. Sa lamig ng umaga at hamog na bumabalot sa palayan, maririnig na ang ingay ng kanyang kalabaw na si Berto habang hinahaplos niya ito ng marahan. "Tiyaga lang, Berto, balang araw, aahon din tayo sa hirap," wika ni Olik habang inaayos ang araro. Kilala sa baryo si Olik bilang masipag ngunit laging tinataboy ng kamalasan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, kadalasan ay kinakain ng peste ang kanyang mga pananim o sinasalanta ng ulan ang kanyang ani. Kapag hindi ito nangyari, ang mga tauhan ni Don Ildefonso naman ang unang bumibili ng ani niya sa murang halaga. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Isang dapit hapon, matapos ang buong araw ng pagtatrabaho, napagpasyahan ni Olik na magpahinga muna sa ilalim ng puno ng malaking balete sa dulo ng kanyang sakahan. Noon ay madalas iwasan ng mga taga-baryo ang punong iyon dahil sinasabing pinamumugaran daw ito ng mga engkanto at nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit si Olik, dahil sa kanyang pagod, ay naupo roon at nakatulog. Habang payapang natutulog si Olik, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat. May narinig siyang tila mga bulong, mga tinig na umaawit sa wikang hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang nagising at sa kanyang pagkakadilat ay tumambad sa kanya ang isang kakaibang liwanag mula sa gitna ng mga ugat ng puno. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang lalaking may mahabang buhok, maputing kutis, at suot na kasuotang parang yari sa sinag ng buwan. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila may bituin sa loob. "Hindi ka natatakot sa akin, mortal?" tanong ng nilalang. Napahawak si Olik sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya tumakbo. "Hindi po. Wala naman po akong ginagawang masama. Dito lang po ako nagpahinga." Mahinahon niyang sagot. Ngumiti ang nilalang. Marami ang lumalapit sa punong ito, ngunit lahat ay natatakot. Ikaw lamang ang may dalisay na puso na hindi nanginginig sa takot. Ako si Rio, tagapag-ingat ng punong balete at ng kayamanan ng kalikasan. Nagulat si Olik. "Engkanto ka po ba?" Tumango si Rio. "Oo, at matagal na kitang pinagmamasdan, Olik. Sa kabila ng kahirapan mo, hindi mo iniiwan ang kabutihan. Ang puso mong iyon ang dahilan kung bakit napili kitang tulungan." Sa isang iglap, kumislap ang paligid ng liwanag. Ang lupa sa paligid ay tila nabuhay. Ang tuyong palayan ay naging luntian at ang mga palay ay tila biglang lumago na parang hinaplos ng mahika. "Mula ngayon," sabi ni Rio, "ang bawat butil ng palay na iyong itatanim ay pagpapalain. Ngunit tandaan mo, ang yaman ay hindi para sa kasakiman. Ito'y para sa kabutihan ng kapwa." Naiyak si Olik sa tuwa. Yumuko siya bilang paggalang sa engkanto. "Pangako ko po, Rio, gagamitin ko ang biyayang ito para makatulong sa iba." Ngumiti si Rio at unti-unting naglaho sa hangin, naiwan ang malamig na simoy at ang liwanag ng buwan na tila sumasaksi sa kanilang kasunduan. Kinabukasan, nang bumalik si Olik sa kanyang bukid, nagulat siya. Ang dating lupang hindi tinutubuan ay ngayoy puno ng mga gintong palay. Makintab, matitibay at mabangong mabango. Tinawag niya ang kanyang kalabaw. "Berto! Tingnan mo to! Baka nananaginip lang ako." Ngunit hindi iyon panaginip. Nang araw na iyon, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Olik.
mula sa pagiging mahirap na magsasaka tungo sa pagiging pinagpala ng isang engkanto. Kinabukasan, tila nagising sa panaginip ang buong baryo ng San Toribio. Ang bukid ni Olik na dati tuyot, wasak at halos walang tumutubong palay ay ngayon ay kumikislap sa ilalim ng araw, tila ginintuan. Ang bawat tangkay ng palay ay mataas, mabigat at tila pinahiran ng liwanag. Ang mga kapitbahay na dati nag-aakalang wala ng pag-asang yumaman si Olik ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. "Diyos ko, Olik, anong ginawa mo sa lupa mo?" tanong ni Mang Tano, isang matandang magsasaka na matagal nang kakilala ni Olik. "Wala naman akong ginawang kakaiba, Mang Tano," sagot ni Olik habang ngumiti. "Basta po nagdasal lang ako at nagtiwala sa Diyos at sa kabutihan ng kalikasan." Hindi niya binanggit ang engkantong si Rio sapagkat naramdaman niyang dapat iyon ay panatilihing lihim, isang sagradong pangako. Nanganihin ni Olik ang mga palay, napansin niyang kakaiba rin ang bigas. Sa bawat palay na giniling, lumalabas na may bahid ng gintong kintab. Maging ang amoy ng bigas ay kakaiba, mabango, parang sinamahan ng mga bulaklak ng gabi. At nang iluto niya ito, ang amoy ay kumalat sa buong baryo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Ang dating mahirap na si Olik ay ngayon ay mayroong palay na hindi pa nakikita kailanman. Dumagsa ang mga tao mula sa karatig baryo upang makita ang kakaibang ani niya. May mga bumibili, may mga gustong magtanong, at may mga nag-aalok na bilhin ang kanyang lupa. Ngunit si Olik ay mahinahon. "Hindi ko po ibebenta. Ang lupa ay biyaya ng kalikasan. Hindi ito dapat ikalakal ng sakim." Ang ganitong pananalita ay hindi nagustuhan ni Don Ildefonso, ang pinakamayamang hasyendero sa baryo. Isang matandang lalaking palaging nakasuot ng mamahaling barong, may baston at may mukha ng taong sanay sa pag-uutos. Sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na ang isang mahirap na tulad ni Olik ay biglang umangat nang hindi humihingi ng tulong sa kanya. Isang gabi, ipinatawag ni Don Ildefonso ang kanyang katiwala na si Tomas, isang tusong lalaking matagal nang kinatatakutan sa baryo. "Tomas," wika ni Don Ildefonso, habang hawak ang baso ng alak, "alamin mo kung anong ginagawa ng Olik na yan. Hindi ako naniniwalang milagro lang ang nangyari sa kanya. May sikreto yan." Tumango si Tomas. "Opo, Don. Susundan ko po siya." Kinabukasan, sinundan nga ni Tomas si Olik. Nakita niyang si Olik ay madalas pumunta sa puno ng balete tuwing dapit hapon. Doon siya nakaupong tahimik, parang may kinakausap. Hindi alam ni Tomas na nakikipag-ugnayan si Olik kay Rio, ang engkanto. Agad siyang bumalik sa hasyenda upang iulat iyon. "Don, nakita ko. Lagi siyang dumadaan sa puno ng balete. Parang may kausap. Baka may nilalang na tumutulong sa kanya." "Engkanto?" Napangisi si Don Ildefonso. "Kung engkanto nga, kailangan kong makuha ang kapangyarihang iyon." Habang nag-uusap sina Don Ildefonso at Tomas, sa kabilang dako ay muli na namang nagpakita si Rio sa ilalim ng balete. "Olik," wika ng engkanto, "ramdam ko ang panganib. May taong naiinggit sa biyayang ibinigay ko sa iyo. Tandaan mo, ang kasakiman ay apoy na kumakain ng kaluluwa. Hindi ko sila gustong labanan, Rio. Gusto ko lang mabuhay ng payapa at makatulong sa iba. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy kang pagpapalain. Ngunit mag-ingat ka. Ang yaman ay susubok sa puso mo." Lumuhod si Olik bilang paggalang. "Hindi ko po kakalimutan ang mga paalala ninyo." Mula noon, tuwing dapit hapon, nagbibigay si Olik ng maliit na alay ng kanin at gatas sa paanan ng puno bilang tanda ng pasasalamat sa engkanto. Hindi niya alam, iyon pala'y higit pang nagpatibay sa kanilang koneksyon, isang ugnayan ng tao at kalikasan. Samantala, habang lumilipas ang mga araw, lalong nagngingit-ngit si Don Ildefonso.
nakikita niyang dumarami ang tao sa paligid ni Oleg. Mga bumibili, mga humihingi ng tulong at mga batang natutulungan ng binata. Ang dating katahimikan ng baryo ay napalitan ng pag-asa. Hindi ko hahayaang ang isang dukha ang manguna sa akin, maring sabi ni Don Ildefonso sa kanyang sarili. Kung engkanto ang nagbibigay ng kayamanan sa kanya, kukunin ko rin iyon. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Don Ildefonso at si Tomas na pumunta sa puno ng balete upang hanapin ang nilalang na nagbibigay ng yaman kay Oleg. Sa kanilang pagdating, ramdam agad nila ang kakaibang lamig ng paligid. Ang mga kuliglig ay natahimik at ang liwanag ng buwan ay tila lumabo. Sa ilalim ng puno, may liwanag na bughaw. Doon ay lumitaw si Rio, ang engkanto, na tila walang takot na humarap sa kanila. "Bakit kayo nandito?" tanong ng engkanto sa malamig na tinig. "Gusto kong malaman kung paano mo pinayaman si Oleg," sabad ni Don Ildefonso. "Kung kaya mo siyang payamanin, kaya mo rin akong gawing mas makapangyarihan." Ngunit ngumiti lamang si Rio, mapanatag. "Ang kayamanan ay para sa may dalisay na puso. Hindi ito para sa pusong sinakmal ng kasakiman." Nagngit-ngit si Don Ildefonso. "Walang engkantong makapipigil sa akin," sigaw niya habang hinampas ng baston ang mga ugat ng puno. Biglang yumanig ang lupa at mula sa ilalim ng mga ugat ay lumabas ang itim na usok, isang babala. "Nagkamali ka ng hinamon, mortal," bulong ni Rio. Ang hangin ay lumakas, ang mga dahon ay nagliparan, at ang buwan ay tila lumabo sa dilim. Sa gabing iyon, nagsimula ang sumpa na magbabago sa kapalaran ng buong baryo. Makalipas ang gabing iyon ng kabilugan ng buwan, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo ng San Toribio. Parang may kakaibang puwersang gumising sa kalikasan. Ang mga ibon ay bihira ng umawit, ang hangin ay malamig kahit tanghali, at ang mga tao ay nagsimulang makarinig ng mga bulong tuwing gabi. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong sinaktan ni Don Ildefonso ang ugat ng punong balete, ang tahanan ng engkantong si Rio. Sa kalaliman ng gabi, habang payapang natutulog si Oleg sa kanyang kubo, naramdaman niyang gumagalaw ang lupa. Tumayo siya, kinuha ang gaserang ilaw, at lumabas. Nakita niyang ang punong balete sa malayo ay nagliliwanag ng mapusyaw na bughaw. Tila humihinga, tila nagdurusa. "Rio?" tawag ni Oleg, nag-aalala. "Anong nangyayari?" Mula sa ugat ng puno ay lumitaw si Rio, nakapikit, tila may sugat sa dibdib. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ngunit may bahid ng pulang liwanag, senyales ng pagkasira ng balanse ng kalikasan. "Nasaktan ng puno. At ako rin," mahinang wika ni Rio. Ang baston ng taong sakim ay tumama sa ugat ng buhay. Dahil dito, ang sumpa ng kasakiman ay kumawala. "Sumpa?" tanong ni Oleg, habol ang hininga. "Oo," tugon ng engkanto. "Kapag ang banal na puno ay sinaktan ng pusong marumi, ang sumpa ng lupa ay magigising. Lalaganap ang pagkasira at ang mga sakim ay magdurusa. Ngunit ikaw, Oleg, ay may tungkuling gagampanan. Ikaw ang itinakdang tagapangalaga ng lupa." Sa isang kisap mata, hinawakan ni Rio ang noo ni Oleg. May bughaw na liwanag na sumiklab at naramdaman ni Oleg ang kakaibang init sa kanyang mga palad. Nang tignan niya ito, nakita niyang ang balat niya ay tila kumikislap. May mga ugat ng liwanag na dumadaloy sa kanyang katawan. "Ano to, Rio?" tanong ni Oleg, nanginginig. "Iyan ang biyaya ng balete," paliwanag ni Rio. "Simula ngayon, nararamdaman mo ang pintig ng lupa. Kaya mong gamutin ang tuyong lupa, pasiglahin ang mga halaman, at marinig ang tinig ng kalikasan. Ngunit huwag mo itong gamitin sa galit o paghihiganti, sapagkat ang biyayang iyan ay may kapalit." Hindi na nakasagot si Oleg. Sa sobrang gulat, napaluhod siya sa harap ng engkanto. Ngunit sa loob ng puso niya
alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging gaya ng dati. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. Ang mga tanim ni Don Ildefonso ay nalanta. Ang mga baka at kabayo ay nagkasakit at maging ang ilog sa gilid ng kanyang hasyenda ay biglang nagkulay itim. "Anong sumpa ito?" sigaw ng matandang Don habang nagwawala sa gitna ng kanyang mga tauhan. "Hindi ito maaari. Hindi ako papayag." Ngunit kahit anong utos niya, walang mabuting resulta. Ang bawat binhi na kanyang itanim ay natutuyo. Ang bawat butil ng lupa ay tila nagiging abo. Samantalang sa kabilang dako, ang mga pananim ni Olik ay lalong sumigla. Mas makintab, mas malusog at parang pinagpala ng hangin at araw. Dahil dito, lalong tumindi ang inggit ni Don Ildefonso. Habang ginagampanan ni Olik ang kanyang gawain, napansin niyang may kakaiba siyang nararamdaman. Kapag hinahawakan niya ang lupa, naririnig niya ang tinig ng kalikasan. Kapag may tuyong halaman, kusa itong nabubuhay kapag hinaplos niya. Isang araw, may batang babae mula sa baryo, si Mila, anak ng isang mangingisda, ang lumapit sa kanya. Umiiyak ito dahil nagkasakit ang kanyang ina. "Kuya Olik, tulungan mo po si nanay. Hindi na siya makabangon. Wala kaming pera para sa manggagamot." Naluha si Olik. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, ngunit may boses sa kanyang isip na marahang nagbubulong. Ang biyaya ng kalikasan ay para sa lahat. Pumunta siya sa bahay ni Mila at nakita niyang nanghihina nga ang ina nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae at sa paghawak niya ay kumalat ang bughaw na liwanag mula sa kanyang mga palad. Ang paligid ay tila nagliwanag at naramdaman ng babae ang init at ginhawa. Makalipas ang ilang sandali, nagmulat ng mata ang ina ni Mila, malusog, malakas at walang bakas ng sakit. Salamat anak," sabi ng babae habang umiiyak. Simula noon, kumalat ang balita na may kakayahang manggaling sa lupa at hangin si Olik, ang magsasakang pinagpala ng engkanto. Samantala, sa loob ng kanyang malaking bahay, si Don Ildefonso ay lalong naggitngit. "Hindi ako maniniwala na isang dukha ang nagtaglay ng ganitong kapangyarihan. Hindi siya banal. May nilalang na nasa likod niya." Tinawag niya si Tomas. "Pumunta ka sa mangkukulam sa kabilang baryo. Sabihin mong kailangan kong makuha ang lakas ng engkanto. Gamitin mo ang kahit anong paraan. Hindi ako papayag na siya lang ang pagpapalain." Tumango si Tomas, bagaman halatang takot. "Opo, Don, gagawin ko." At sa gabing iyon, nagsimula ang pakikipagsabwatan ng kasamaan, ang pakikipagkasundo ni Don Ildefonso sa isang mangkukulam na magtatangkang sirain si Olik at ang engkantong si Rio. Sa kabilang banda, muling nagpakita si Rio kay Olik. "Marami kang natulungan, ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kapalit. Huwag mong hayaang makapasok ang kasamaan sa iyong puso. Darating ang mga pagsubok, huwag kang bibitiw." Tumingala si Olik sa liwanag ng buwan. "Hindi po ako bibitaw, Rio. Hanggat kaya ko, ipaglalaban ko ang kabutihan ng lupa at itatama ko ang mga kasalanang nagawa sa punong ito." Ngumiti si Rio at ang hangin ay tila humaplos sa mukha ni Olik, isang tanda ng pagtitiwala ng engkanto sa kanya. Ngunit sa malayo, sa madilim na bahagi ng gubat, may mga matang nagmamasid. Si Tomas, dala ang utos ng kasamaan, ay nakikinig sa kanilang usapan. At sa susunod na kabanata, siya ang magiging daan upang magsimula ang mas malaking laban. Lumipas ang ilang araw mula nang lumaganap ang sumpa sa lupain ni Don Ildefonso. Ang dating mabungang sakahan niya ay tuluyan ng nalanta at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang matakot. Marami sa kanila ang nagbitiw sa trabaho dahil sa mga kababalaghang nararanasan tuwing gabi.
may mga aninong lumilipad, mga alingasngas sa hangin, at mga hayop na biglang namamatay sa gitna ng gabi. Sa halip na magsisi, lalong tumigas ang puso ni Don Ildefonso. Ang galit niya kay Olik ay nauwi sa matinding pagkasuklam. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap na ang isang mahirap at dating alipin ng lupa ay ngayon ay mas pinagpala kaysa sa kanya. Kaya isang gabi, ipinatawag niya si Tomas, ang kanyang tapat ngunit duwag na katiwala. "Tomas," wika ng Don habang malamig na sinasalinan ng alak ang baso. "Naayos mo na ba ang sinabi ko?" "Opo, Don," nanginginig na sagot ni Tomas. "Nakipagkita na po ako kay Salome, ang mangkukulam sa baryo ng Tungkod. Siya raw ay may kakayahang sirain ang ugnayan ng tao at engkanto. Kapalit lang po ay isang alay." "Alay?" singhal ni Don Ildefonso. "Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng kahit anong hilingin niya, basta mawala ang kapangyarihan ni Olik." Tumango si Tomas, ngunit bakas sa kanyang mukha ang takot. Kilala niya si Salome, isang matandang babae na dating albularya, ngunit dahil sa paggamit ng madilim na mahika, itinakwil ng mga tao. Ang sino mang lumapit sa kanya ay madalas nagkakaroon ng kamalasan at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Kinabukasan, sa ilalim ng malamlam na langit, naglakbay si Tomas sa baryo ng Tungkod. Sa gitna ng kakahuyan, naroon ang bahay ni Salome, isang lumang kubo na napapalibutan ng mga tuyong dahon at itim na uwak. Paglapit ni Tomas, narinig niya ang tinig ng matanda. "Matagal kitang hinihintay, Tomas. Alam kong ikaw ang utusan ng taong sakim na nagngangalang Don Ildefonso." Napaurong si Tomas. "Paano ninyo nalaman?" Ngumiti si Salome at lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang buhok ay puti ngunit parang usok at ang kanyang mga kuko ay mahahaba't kulay itim. "Walang lihim na hindi ko naaamoy. Ang galit ni Don Ildefonso ay sumisingaw mula sa iyong balat. Tulungan niyo kami, Inang Salome," pakiusap ni Tomas. "May engkantong tumutulong kay Olik. Gusto ng Don kong sirain ang kanilang koneksyon. Bigyan mo kami ng paraan." "Maaari," sagot ni Salome habang inilalabas ang isang maliit na garapon ng itim na langis. Ngunit ang kabayaran ay hindi ginto o pilak. Ang kapalit ay dugo ng taong may kasalanan sa kalikasan. Naguluhan si Tomas. "Anong ibig ninyong sabihin?" Ngumiti si Salome. "Ang dugo ni Don Ildefonso mismo. Kung gusto niyang sirain ang kapangyarihan ng lupa, kailangan niyang ialay ang sarili niyang dugo sa ilalim ng balete sa gabi ng pagdilim ng buwan." Napalunok si Tomas. Alam niyang delikado iyon, ngunit takot siyang tumanggi. "Sasabihin ko sa kanya," wika niya at mabilis na tumakbo pabalik ng hasyenda, dala ang garapon ng sumpa. Samantala, sa kabilang dako, si Olik ay nakaramdam ng kakaibang pangamba. Habang nasa kanyang bukid, naramdaman niyang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga ibon ay lumipad palayo at ang mga palay ay tila yumuko sa takot. Sa sandaling iyon, nagpakita si Rio, ngunit kakaiba ngayon ang kanyang anyo. Ang kanyang liwanag ay mas malakas at ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. "Olik," sabi niya, "nararamdaman ko ang paglapit ng kadiliman. May mangkukulam na pinakawalan upang sirain ang ugnayan natin. Kailangan nating pag-isahin ang ating lakas." "Pag-isahin?" tanong ni Olik. "Oo," tugon ni Rio. "Kung mananatili tayong magkahiwalay, madali tayong mapahina ng sumpa. Ngunit kung pagsasanibin natin ang ating lakas, magiging isa ang iyong katawan at ang kalikasan." Lumuhod si Olik. "Gawin natin, Rio. Kung ito ang paraan para maprotektahan ang lupa at ang mga tao, handa ako." Tumindig si Rio at inilagay ang kanyang palad sa dibdib ni Olik.
Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanila. Ang hangin ay umikot, ang lupa ay nagliyab sa liwanag at ang mga ugat ng puno ng balete ay parang kumalat sa lupa nakapalibot kay Olik. Nang magwakas ang liwanag, huminga si Olik ng malalim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bughaw at ang kanyang katawan ay tila pinagsama ng laman at liwanag ng kalikasan. Simula ngayon, wika ni Rio, ang bawat tibok ng puso mo ay tibok din ng lupa. Ngunit mag-ingat. Kapag ginamit mo ito sa puot, magiging abo ang lahat ng iyong pinaghirapan. Nauunawaan ko, sagot ni Olik. Hindi ko ito gagamitin sa kasamaan. Lumipas ang ilang araw at dumating ang tinatawag ng matatanda na gabi ng dilim. Ang gabi kung kailan ang buwan ay natatakpan ng itim na ulap at ang liwanag ng lupa ay sinusubok ng dilim. Habang abala si Olik sa kanyang bukid, naramdaman niyang may kakaibang presensyang papalapit. Ang mga aso ay tahol ng tahol at ang hangin ay amoy abo. Sa kabilang dako, sina Don Ildefonso at Tomas ay palihim na naglakad papunta sa puno ng balete, dala ang garapon ng itim na langis ni Salome. Sigurado ka ba rito, Tomas? Tanong ni Don halatang kinakabahan. Opo, Don, tugon ni Tomas. Sabi ni Inang Salome, kapag ibinuhos ninyo ito sa ugat ng puno habang nag-aalay ng dugo, mawawala ang kapangyarihan ni Olik. Ngunit bago pa man nila maibuhos ang langis, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng balete ay lumipad at mula sa gitna ng ugat ay lumitaw si Rio kasabay ni Olik, na ngayon ay nakabalot sa bughaw na liwanag. Tama na, Don Ildefonso, sigaw ni Olik. Ang kasakiman mo ang sumisira sa lahat. Tumigil ka na. Ngunit humalakhak ang matandang Don. Walang dukhang magsasaka ang makakapigil sa akin. Sigaw niya sabay buhos ng langis sa ugat. Biglang kumidlat, malakas, nakakabulag at sumabog ang lupa. Nayanig ang buong baryo. Mula sa ilalim ng puno, lumabas ang itim na usok na bumalot kay Don Ildefonso. Napasigaw siya habang ang balat niya ay unti-unting nagdidilim, parang nilalamon ng apoy. Si Tomas ay tumakbo sa takot habang si Olik ay lumapit kay Rio. Anong gagawin natin? Tanong ni Olik. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Rio. Ngunit kakailanganin nating harapin ang kasamaan na pinalaya niya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit, ipinanganak ang itim na nilalang mula sa sumpa ng balete. Isang aninong may anyo ng tao, ngunit nagmumula sa kasakiman at puot ng Don. Maitim ang langit, tila nilamon ng dilim ang buwan. Sa ilalim ng punong balete, kung saan binuhos ni Don Ildefonso ang sumpang langis ni Salome, unti-unting lumitaw ang isang itim na usok na kumikilos na parang may buhay. Sa bawat pag-ikot nito, may mga matang nagliliyab ng pula at ang anyo nito ay unti-unting nagiging tao, ang nilalang ng kasakiman. Ang nilalang ay may balat na parang abo at bawat galaw nito ay nagiiwan ng amoy ng nasusunog na kahoy. Mula sa kanyang dibdib ay lumalabas ang mga aninong parang ahas at ang tinig nito ay mababa, malalim at nakakasindak. Ako ang bunga ng kasakiman at poot, sabi ng nilalang. Ang kalikasan ay sinaktan at ako ang hatol. Napasigaw si Don Ildefonso. Hindi! Hindi ko ito hiniling. Gusto ko lang ng kapangyarihan. Ngunit huli na. Lumapit sa kanya ang nilalang at hinawakan ang kanyang dibdib. Sa isang iglap, sumigaw siya sa sakit habang ang kanyang balat ay kumulubot at ang kanyang mga mata ay lumabo. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng takot. Ang kasakiman ay may kapalit, wika ng nilalang. Ngayon magiging alipin ka ng iyong sariling pagnanasa. Sa isang iglap, nilamon ng anino si Don Ildefonso
at ang kanyang katawan ay naglaho sa hangin. Naiwan na lamang ang kanyang baston, nakabaon sa lupa. Si Tomas, na nagtatago sa mga damuhan, ay halos mabaliw sa nakita. Tumakbo siya pabalik ng baryo, ngunit saan man siya pumunta, sinusundan siya ng malamig na hangin. Sa gitna ng kaguluhan, si Olik ay nakatayo sa tabi ng punong balete. Ang kanyang mga palad ay nagliliwanag sa bughaw na liwanag at ang hangin sa paligid niya ay umiikot. Naririnig niya ang tinig ni Rio na tila nagmumula sa kanyang puso. Olik, ang nilalang na iyon ay hindi basta masasakop ng lakas. Ito ay nilikha mula sa kadiliman ng tao. Kailangan mong gamitin ang liwanag ng lupa at ng puso mo. Huminga ng malalim si Olik at tumutok ang kanyang tingin sa nilalang. Kung ikaw ang sumpa ng kasakiman, ako naman ang biyaya ng kabutihan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang bughaw na liwanag na tila kidlat. Ang mga ugat ng lupa ay gumalaw, bumalot sa mga paa ng nilalang. Ngunit malakas ang nilalang. Sa bawat hampas nito, ang lupa ay nagkakabitak-bitak. Ang mga ugat ay napupunit at ang mga puno sa paligid ay natutumba. Hindi mo ako matatalo, nilalang ng tao, sigaw ng anino. Ang bawat kasalanan ng mga mapanlamang ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit hindi umurong si Olik. Sa halip, tumingin siya sa langit. Kung ang mga kasalanan ng tao ang iyong pagkain, hayaang ang kabutihan ng puso ang magpahina sa iyo. Mula sa itaas, bumaba ang liwanag ng buwan. Ang bughaw na enerhiya ni Rio ay bumalot kay Olik at ang kanilang mga tinig ay nagsanib. Rio! Gamitin natin ang liwanag ng balete. Hawak mo na ito, Olik. Sundin ang tibok ng lupa. Itinaas ni Olik ang kanyang mga kamay at ang punong balete ay biglang nagliwanag. Ang mga ugat nito ay tumubo, gumapang at bumalot sa paligid ng nilalang. Ang lupa ay nagningning sa bughaw at berde. Ang nilalang ay sumigaw, nanginginig sa galit. Hindi mo ako mapipigil. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, mananatili akong buhay. Ngunit hindi mo kailanman matatalo ang kabutihan, sagot ni Olik. Sa huling sandali, sinapian ng bughaw na liwanag ang katawan ni Olik. Ang kanyang mga mata ay kumislap at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag na tila puso ng araw. Tinamaan ang nilalang at ang anino ay unti-unting natunaw sa liwanag. Sumigaw ito habang naglalaho at sa huling sandali ay narinig ni Olik ang bulong nito. Hindi pa ito ang katapusan. May mga puso pang marurumi. At tuluyang naglaho ang dilim. Pagkatapos ng labanan, unti-unting bumalik ang liwanag sa paligid. Ang buwan ay muling lumitaw at ang hangin ay naging banayad. Sa lupa, nakaluhod si Olik. Pagod, nanginginig, ngunit buhay. Sa tabi niya, muling nagpakita si Rio, ngunit ngayon ay tila nanghihina. Magaling, Olik. Pinatunayan mong ang puso ng tao ay kayang manaig sa dilim. Ngunit bakit tila mahina ka, Rio? Tanong ni Olik. Ngumiti ang engkanto. Ang labanan ay kumain ng aking lakas. Kailangan kong magpahinga sa loob ng balete. Sa loob ng ilang panahon, ikaw muna ang magiging tagapangalaga ng kalikasan. Tumulo ang luha ni Olik. Hindi ko po kayo pababayaan, Rio. Ipagpapatuloy ko ang inyong turo. Ngumiti si Rio at unti-unting naging liwanag, pumasok sa loob ng puno. Ang balete ay kumislap ng sandali bago muling nanahimik. Kinabukasan, nagising ang mga taga-baryo na tila bagong umaga ng pag-asa. Ang mga halaman ay sariwa, ang hangin ay mabango, at ang ilog ay muling naging malinaw. Lumapit ang mga tao kay Olik, may halong pagkamangha at paggalang. Salamat, Olik, sabi ni Mang Tano. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang aming mga pananim. Ang baryo ay may bagong pag-asa. Ngumiti si Olik.
hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang kalikasan at kabutihan ang tunay na tagapagligtas. Mula noon, itinuring siya ng mga tao bilang tagapangalaga ng balete, ang magsasakang pinagpala ng engkanto. Ngunit sa ilalim ng kagubatan, sa malayo, may mga matang muling nagbubukas, mga aninong nalalabi mula sa sumpa. Sapagkat totoo ang sinabi ng nilalang, hanggat may kasakiman, mananatili ang dilim. Makalipas ang ilang linggo mula nang mapuksa ni Olik ang nilalang ng kasakiman, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Toribio. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim muli, ang mga hayop ay muling nagsigla, at ang ilog ay tila may buhay na tubig, malamig, malinaw, at kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Olik ay nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa kagubatan, mga tinig na tila nagmumula sa hangin, nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, nakatulog si Olik sa ilalim ng punong balete. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Rio, ngunit ngayon ay tila nagdurusa. Ang paligid ay madilim at sa kanyang harapan ay may mga aninong gumagapang sa lupa. Olik, wika ni Rio sa mahinang tinig. Ang nilalang na ating nilabanan ay may iniwang binhi ng dilim. Sa bawat pusong nagtatago ng inggit, doon ito tumutubo. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Olik. Akala ko'y tapos na ang lahat. Hindi pa, Olik. Ang kasamaan ay parang damo sa ilalim ng lupa. Kapag hindi binunot ng ugat, muling tutubo. Isa sa mga taga-baryo ang dinapuan ng dilim. Nagising si Olik, pawis na pawis. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang kakaibang kirot sa kanyang mga palad. Nang tumingin siya sa puno ng balete, napansin niyang may bahagyang itim na usok na bumabalot sa ugat nito, tila senyales na may bagong panganib. Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo na may mga kakaibang nangyayari. Ang mga tanim sa bukirin ni Mang Tano ay unti-unting nalalanta. Ang mga manok ni Aling Rosa ay namamatay ng walang dahilan. At sa gabi, may mga nakakakita raw ng aninong naglalakad sa gilid ng ilog. Itim, walang muka, ngunit may mga mata na nagliliyab ng pula. Baka masamang espiritu, sigaw ng mga matatanda. Baka sumpa ng punong balete, dagdag ng iba. Nagtungo si Olik sa gitna ng baryo upang kausapin ang mga tao. Huwag kayong matakot, sabi niya. Babantayan ko ang ating lupa. Ang mga anino ay hindi magtatagumpay kung tayo'y magtutulungan. Ngunit sa likod ng karamihan ay may isang lalaking tahimik, si Tomas, ang dating katiwala ni Don Ildefonso. Matapos ang lahat ng nangyari, siya ay halos mabaliw sa takot at pagsisisi. Ngunit ngayon, tila may kakaibang ningning sa kanyang mga mata, parang may bumubulong sa kanyang isip. Sa gabi, habang umiiyak si Tomas sa labas ng kanyang kubo, narinig niya ang pamilyar na tinig. Tomas, sino ka? Sigaw niya, nanginginig. Mula sa kanyang likuran, may bumalot na malamig na hangin. Ang anino ni Don Ildefonso ay lumitaw, hindi bilang tao, kundi bilang isang itim na espiritu. Hindi ako tuluyang nawala, Tomas, wika ng tinig. Nasa dugo mo pa rin ang kasakiman. Tumulong ka sa akin noon, at ngayon, kailangan ko ulit ang iyong tulong. Huwag, ayokong bumalik sa dilim, sigaw ni Tomas. Ngunit bago pa siya makatakbo, ang anino ay pumasok sa kanyang katawan. Napasigaw siya ng malakas at ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa kayumanggi tungo sa maitim na kulay abo. Mula noon si Tomas ay hindi na ang dating siya. Ang dating duwag na katiwala ay naging lalaking may pusong nilamon ng anino. Kinabukasan, nagpunta si Mila sa bahay ni Olik, takot na takot. Kuya Olik, sigaw niya. Si Mang Tomas, nakita ko po kagabi, naglalakad sa ilog na parang walang malay. May mga itim na usok sa paligid niya. Napakunot ang noo ni Olik. Ang tinig ni Rio sa panaginip, tama siya.
Dali-daling nagtungo si Olik sa ilog. Dala ang kanyang tungkod na may ukit ng mga dahon at ugat, isang simbolo ng basbas ni Rio. Pagdating niya roon, nakita niya si Tomas na nakatayo sa gitna ng tubig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula at ang kanyang mga kamay ay may mga bakas ng itim na enerhiya. "Tomas!" sigaw ni Olik. "Labanan mo yan! Hindi ikaw yan!" Ngunit ngumiti lamang si Tomas. "Huli na, Olik. Ang kasakiman ni Don Ildefonso ay nasa akin na. At ngayon, ang sumpa ng lupa ay muling bubuhayin." Biglang kumulog. Ang tubig sa ilog ay nag-umapaw at mula rito ay lumabas ang mga maliliit na aninong hugis tao, mga nilalang ng dilim na tila gawa sa usok at galit. Tumindig si Olik, itinaas ang kanyang mga kamay at nagdasal sa hangin. "Rio, bigyan mo ako ng lakas ng kalikasan." Mula sa lupa, sumibol ang mga ugat at dahon, bumalot sa kanyang katawan. Ang bughaw na liwanag ay muling bumalik sa kanyang mga mata. "Kung gusto niyong sirain ang lupa, dadaan muna kayo sa akin." Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Sa bawat hampas ni Olik ng kanyang tungkod, ang lupa ay nagliliyab sa bughaw na enerhiya. Ang mga anino ay nagsisigaw habang natutunaw, ngunit mas marami pang sumusulpot. Sa gitna ng labanan, lumapit si Tomas. Hawak ang baston ni Don Ildefonso na ngayon ay naglalabas ng itim na liwanag. "Hindi mo ako matatalo, Olik. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay bahagi ng bawat tao." "Totoo," sigaw ni Olik. "Ngunit hindi mo rin maitatanggi. Ang kabutihan ay bahagi rin ng bawat puso." Muling sumabog ang bughaw na liwanag. Tinamaan si Tomas at sa sandaling iyon, nakita ni Olik ang luha sa kanyang mga mata. Tila nakikipaglaban siya sa loob. "Olik, tulungan mo ako." Mahina niyang sabi bago siya bumagsak sa lupa. Ang mga anino ay biglang naglaho. Ang katahimikan ay bumalik. Lumapit si Olik at niyakap si Tomas. "Tapos na. Wala nang kasakiman. Patawarin mo ang sarili mo." Sa huling hininga ni Tomas, ngumiti siya. "Salamat. Sabihin mo kay Rio, malaya na ako." Pagkatapos ay pumikit siya at ang kanyang katawan ay naging abo na tinangay ng hangin. Habang nakatingala si Olik sa langit, narinig niya ang mahinang tinig ni Rio. "Magaling, Olik. Ngunit alalahanin mo, hindi lahat ng kadiliman ay nasa labas. Minsan, ito'y nasa puso ng tao. Patuloy kang maging tagapangalaga ng liwanag." Ngumiti si Olik, huminga ng malalim, at itinanim muli ang kanyang tungkod sa tabi ng ilog. Sa sandaling iyon, sumibol ang isang bagong puno, isang punong simbolo ng panibagong pag-asa. Ngunit sa di kalayuan, sa pinakaloob ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang muling nagliwanag. May bagong nilalang na nagising, isang espiritong mas matanda, mas makapangyarihan, at mas mapanganib. Makalipas ang ilang linggo mula nang mapahinga ang kaluluwa ni Tomas, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Toribio. Ngunit sa kalaliman ng kagubatan, sa lugar na hindi pa nararating ng tao, may pumintig na kakaibang enerhiya. Mula sa mga ugat ng mga punong matagal nang natutulog, muling gumalaw ang isang sinaunang espiritu, ang tagapukaw ng kadiliman. Ang espiritu ay matagal nang natutulog sa ilalim ng kagubatan ng Biringan, isang lugar na ayon sa mga matatanday tahanan ng mga engkanto, diwata, at nilalang na nilimot ng panahon. Ang hangin doon ay mabigat at ang mga dahon ay laging kulay abo. Sa gitna ng kagubatan, sa isang hukay na puno ng itim na mga ugat, bumukas ang isang mata, malaki, mapula, at nagliliyab sa galit. Ang balanse ay nasira, bulong ng espiritu. Ang liwanag ng balete ay ginising. At ngayon, panahon ng bumangon ng dilim. Ito ang Lakandumog, ang matandang espiritu ng kasakiman at puot, na minsang itinali ng mga engkanto libu-libong taon na ang nakararaan.
Siya ang pinagmulan ng lahat ng sumpang unti-unting nabubuhay tuwing nagiging sakim ang tao. Mula sa kanyang hukay, naglabasan ang mga aninong hayop, mga uwak na may pulang mata, mga ahas na gawa sa usok, at mga nilalang na walang anyo. Sa bawat paghinga ng lakandumog, ang kagubatan ay tila nagdidilim at ang lupa ay nagiging abo. Habang si Olik ay natutulog sa ilalim ng punong balete, naramdaman niyang tila tinatawag siya ng hangin. Ang liwanag ng buwan ay malamlam at sa kanyang panaginip ay muling nagpakita si Rio. Ngunit ngayon ay nakabalot sa bughaw na liwanag, tila isang aninong may alab. Olik, wika ni Rio. Ang balanse ng mundo ay muling nasusubok. May espiritong nagising sa kagubatan ng biringan. Siya si Lakan Dumog, tagapagdala ng kasakiman at galit ng mga tao. Isa siyang nilalang na mas matanda pa sa akin. Paano natin siya mapipigilan, Rio? Tanong ni Olik. Hawak ang dibdib na tila sumisikip. Hindi mo siya mapipigilan ng mag-isa, sagot ni Rio. Kailangan mong hanapin ang tatlong mutya ng kalikasan. Ang mutya ng tubig, mutya ng hangin at mutya ng apoy. Kapag nagkaisa ang tatlong ito, maaari mong iselyo muli ang espiritu. Saan ko po sila matatagpuan? Ang mutya ng tubig ay nasa ilog ng biringan, binabantayan ng sirenang engkanto na si Myla. Ang mutya ng hangin ay nasa bundok ng Tanaw, hawak ng puting ibong tagapagbantay. At ang mutya ng apoy ay nasa ilalim ng lupa sa pugad ng mga diwata ng bulkan. Kung ganoon, sagot ni Olik, lalakbay ako. Kahit anong panganib, haharapin ko. Ngumiti si Rio. Tandaan mo, Olik, ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihan ng lupa, kundi sa kabutihan ng puso. Kapag napuno ka ng takot o galit, doon papasok ang dilim. Kinabukasan, tinipon ni Olik ang mga taga-baryo. Sa gitna ng liwanag ng araw, sinabi niya ang kanyang layunin. May bagong panganib na darating. Kailangan kong maglakbay sa kagubatan ng biringan. Hindi para sa akin kundi para sa ating lahat. Ang mga tao ay natigilan. Si Mila, na laging kasama ni Olik, ay napaiyak. Kuya Olik, delikado ron. Sabi ng mga matatanda. Walang nakakabalik sa biringan. Ngumiti si Olik. Kung hindi ako babalik, sana'y tandaan ninyo. Alagaan ninyo ang lupa, ang hangin at ang tubig. Huwag hayaang mamatay ang kabutihan sa puso ng tao. Binigyan siya ng mga tao ng pagkain, tubig at isang maliit na anting-anting na gawa sa buto ng kalabaw. Simbolo ng tapang at pagtitiwala ng baryo. Bago umalis, lumapit siya sa puno ng balete at hinaplos ito. Rio, gabayan mo ako. At sa isang iglap, humaplos ang hangin, parang sagot ng engkanto sa kanyang panalangin. Habang naglalakad si Olik patungo sa kagubatan, napansin niya ang pagbabago ng paligid. Ang mga punong dati berde ay naging kulay abo. Ang mga ibon ay hindi umaawit at ang lupa ay malamig. Pagpasok niya sa loob ng biringan, nakarinig siya ng mga bulong, mga tinig ng mga nilalang na parang humihingi ng tulong. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Maya-maya, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Paglingon niya, may isang nilalang na lumitaw. Isang babae na may mahabang buhok, maputing balat at mga mata na tila lawa. Siya ay si Myla, ang sirenang engkanto na tagapag-ingat ng mutya ng tubig. Olik, anak ng lupa, wika ni Myla. Matagal ka naming hinihintay. Ang kagubatan ay umiiyak at ang mga ilog ay unti-unting nalalason ng dilim. Rio ang nag-utos sa akin na hanapin ka, sagot ni Olik. Kailangan ko ang mutya ng tubig upang isara muli ang sumpa. Ngumiti si Myla, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Makukuha mo lamang ito kung mapatutunayan mong dalisay ang puso mo. Maraming tumangkang kumuha nito, ngunit silang lahat ay nilamon ng sariling kasakiman. Tumango si Olik. Subukin mo ako. Dinala siya ni Myla sa ilalim ng ilog ng biringan.
Doon, sa gitna ng mga sinag ng liwanag ng buwan na sumisilip sa tubig, lumitaw ang mutya. Isang bilog na kristal na asul, kumikislap na parang buhay. Ang sino mang humawak ng mutya ay makikita ang laman ng kanyang kaluluwa, wika ni Myla. Kung madilim ito, lulunurin siya ng tubig. Kung dalisay, lilitaw ang liwanag. Humakbang si Oleg, kinuha ang mutya at agad na kumislap ang tubig. Sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang kanyang sarili sa anyong anino. Lahat ng takot, lahat ng galit, lahat ng pangungutya ng mga taong dati humamak sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya. Hindi ko itatanggi ang dilim sa puso ko, ngunit pipiliin kong manatili sa liwanag. Sa sandaling iyon, ang tubig ay naging malinaw at ang mutya ay sumiklab sa bughaw na liwanag. Ngumiti si Myla. Taglay mo ang dalisay na puso, Olik. Ang mutya ng tubig ay iyo na. Ibinigay niya ang kristal kay Olik at ang ilog ay kumalma. Bago umalis, lumapit si Myla at hinawakan ang balikat ni Olik. Mag-ingat ka, anak ng lupa. Ang lakandumog ay hindi ordinaryong espiritu. Kapag nakuha niya ang iyong galit, maaari kang maging sandata niya. Tumango si Oleg. Hindi ako magpapaalipin sa dilim. Hanggat buhay ako, ipagtatanggol ko ang mundo. Lumubog si Myla pabalik sa ilog at si Oleg ay muling naglakad. Dala ang mutya ng tubig patungo sa bundok ng Tanaw kung saan hinihintay siya ng susunod na pagsubok. Ngunit sa ilalim ng kagubatan, sa lilim ng mga punong itim, muling nagising si Lakandumog. Dumating na ang tagapagbantay, bulong niya. At kapag nakarating siya sa huling mutya, doon ko siya sisirain. Pagkatapos makuha ni Oleg ang mutya ng tubig mula sa sirenang engkanto na si Myla, naglakbay siya patungo sa Hilaga, sa bundok ng Tanaw, isang lugar na sinasabing tahanan ng mga nilalang ng hangin at ulap. Ang daan papunta roon ay matarik at madulas, puno ng hamog, at tanging ang mga may matatag na loob ang nakakarating sa tuktok. Dala ni Oleg ang bughaw na mutya sa kanyang supot na yari sa abaka. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila may dalang bulong. Oleg! Oleg! Mga tinig iyon ng hangin, mga paalala, mga pagsubok, o marahil ay mga kaluluwang naninirahan sa bundok. Habang paakyat si Oleg, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay tila naglalakad sa direksyon ng hangin at ang mga ulap ay bumababa, dumadampi sa kanyang muka na parang mga kamay na malamig at maamo. Sa gitna ng bundok, nakarating siya sa isang malawak na kapatagan na puro damo. Dito, may nakita siyang malaking bato na may ukit ng mga simbolo ng hangin, mga linya at alon na tila kumikilos kapag tinatamaan ng liwanag. Biglang bumuhos ang malakas na ihip ng hangin at mula rito ay bumaba ang isang malaking ibong kulay puti. Ang puting agila ng Tanaw ang tagapag-ingat ng mutya ng hangin. Ang mga pakpak nito ay kumikislap sa liwanag ng araw at ang bawat paglipad ay nagdudulot ng alon ng kapayapaan. Magsasaka ng lupa, bakit ka umaakyat sa bundok ng hangin? Tanong ng agila sa tinig na parang dumadagundong sa paligid. Lumuhod si Oleg bilang paggalang. Ako po si Oleg, tagapangalaga ng balete. Pinadala ako ng engkantong Siryo upang hanapin ang 3 mutya at isara muli ang sumpa ng kadiliman. Nakamit ko na po ang mutya ng tubig. Ngayon, nais kong kunin ang mutya ng hangin. Tahimik na tinitigan siya ng agila. Ang mga mata nito ay parang salamin. Nakikita ang kaluluwa ng bawat nilalang. Ang mutya ng hangin ay hindi basta nakukuha, sabi nito. Upang makamit mo ito, dapat mong mapatunayan na marunong kang magtiwala sa di nakikita at marunong kang magpatawad. Handa po akong subukin, sagot ni Oleg. Buong tapang ngunit may kababaang loob.
Iniladlad ng agila ang kanyang malalapad na pakpak at sa isang iglap, tinangay ng hangin si Olik pataas hanggang sa siya'y lumutang sa ulap. Ang paligid ay puro puti. Wala siyang makitang daan, walang lupang masasandalan. Narinig niya ang tinig ng agila sa hangin. Ang hangin ay hindi mo nakikita, ngunit ito'y bumubuhay sa lahat. Kung hindi mo ito maramdaman, mawawala ka sa landas. Naramdaman ni Olik ang takot. Wala siyang maapakan. Wala siyang masilayan. Ngunit pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang kanyang lupain, ang mga batang tinulungan niya at ang punong balete. "Rio, bigyan mo ako ng lakas," bulong niya. Habang nakapikit, nakarinig siya ng mga tinig, ang mga alaala ng kanyang buhay. Ang mga panahong siya'y binastos ng mayayamang magsasaka. Ang mga pagkakataong siya'y inapi at gutom. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, naalala rin niya ang mga taong nagtiwala sa kanya, ang mga ngiti ng mga bata at ang kabutihan ni Rio. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at hinayaan ang hangin na dumaloy dito. "Hindi ko kailangang makita para maniwala," sabi niya. "Damdamin ko ang aking sandigan." Biglang lumiwanag ang paligid at mula sa hangin ay bumaba ang mga sinag ng liwanag. Mga hugis ibon na gawa sa ulap. Lumipad ang mga ito paikot kay Olik at sa gitna nila ay lumitaw ang mutya ng hangin. Isang maliit na kristal na kulay pilak na parang piraso ng ulap. Ngunit bago pa man niya ito makuha, biglang lumitaw ang isang anyo sa harap niya, si Don Ildefonso, ang taong pumatay sa kalikasan at nagdala ng sumpa. "Olik," sabi nito, "patawarin mo ako." Napaatras si Olik. "Hindi kita mapapatawad dahil sa iyo maraming nagdusa." Ngumiti ang imahe ni Don Ildefonso. "Kung gayon, hindi mo makukuha ang mutya ng hangin. Ang kabutihan ay hindi lamang sa pagtulong, kundi sa kakayahang magpatawad sa nakasakit." Tumigil si Olik. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang bagyong ayaw tumigil. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Rio. Ang kabutihan ng puso ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng lupa. Huminga siya ng malalim at lumapit sa anino ng matandang Don. "Hindi kita nililimot, Don Ildefonso. Ngunit pinatatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong maghari ang dilim sa puso ko." Pagkasabi niya noon, naglaho ang anino at nagliwanag ang hangin. Bumaba mula sa langit ang mutya ng hangin at lumutang ito sa kanyang mga kamay. "Matagumpay mo ang pagsubok," wika ng puting agila. "Ang mutya ng hangin ay sa iyo na. Ngunit mag-ingat ka. Ang huling mutya, ang mutya ng apoy, ay may kapangyarihang sumunog kahit sa pusong dalisay." Tumango si Olik. May ngiti, ngunit bakas ang pagod. "Salamat po, agila ng tanaw. Iingatan ko ang mutya." Bago siya umalis, dumapo ang agila sa kanyang balikat at nagbulong. Ang lakandumog ay hindi lamang espiritu. Siya ay dating tagapangalaga na nalunod sa inggit. Kapag nakaharap mo siya, huwag mong galitin ang dilim, kundi pag-aanin ito. Pagkatapos noon, bumalik ang agila sa ulap at si Olik ay muling bumaba ng bundok, dala ang dalawang mutya. Ngunit habang naglalakad siya sa paanan ng bundok, may malakas na hangin na biglang umihip. Dinala nito ang tinig ni Lakandumog, malamig, matalim at puno ng galit. "Dalawa na ang hawak mong mutya, Olik. Ngunit tandaan mo, kapag nakuha mo ang pangatlo, ikaw mismo ang magiging huling sisirain ko." Napatigil si Olik, ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya. "Subukan mo, hanggat may liwanag, hindi kailanman magwawagi ang dilim." At muling lumakad ang magsasakang tagapangalaga ng balete patungo sa timog, kung saan naghihintay ang mutya ng apoy sa loob ng bulkan ng Alundagat, at kung saan sasalubungin niya
ang pinakamapanganib na laban sa kanyang buhay. 2 na sa 3 mutya ang nasa mga kamay ni Olik, ang mutya ng tubig at mutya ng hangin. Ngunit ang huli at pinakamapanganib na bahagi ng kanyang misyon ay naghihintay pa, ang mutya ng apoy na sinasabing nakatago sa pinakaloob ng bulkan ng Alon-dagat, isang lugar na pinamumugaran ng mga diwata ng apoy at ng pinakamakapangyarihang espiritu ng init, ang Diwata Lyra. Bago pa man makarating si Olik sa paanan ng bulkan, ramdam na niya ang init ng hangin. Ang lupa ay nag-aalab at ang mga ulap ay kulay kahel na parang nasusunog. Sa bawat hakbang, may amoy ng asupre at abo. Ang mga punong nadaanan niya ay tuyot, ngunit sa ilalim ng mga ugat ay nararamdaman niya ang pintig ng buhay. Tila sinasabi ng lupa, mag-ingat ka. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bato, nakasuot ng pulang saya na yari sa abo at bulak ng lava. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, ngunit ang mga mata niya ay tila nag-aapoy. Ikaw ba ang anak ng lupa na hinirang ni Rio? Tanong ng matanda. Opo, sagot ni Olik habang yumuko bilang paggalang. Ako po si Olik, tagapangalaga ng Balete. Dumating ako upang hanapin ang mutya ng apoy. Ngumiti ang babae at nagliwanag ang kanyang anyo. Mula sa matandang katawan ay lumitaw ang isang maringal na diwata na may mga pakpak ng apoy at buhok na tila nagliliyab. Siya si Lyra, diwata ng apoy, tagapangalaga ng init ng kalikasan at ng lakas ng loob ng tao. Matagal na kitang inaasahan, anak ng lupa, wika ni Lyra. Ngunit tandaan mo, ang apoy ay hindi basta kapangyarihan. Ito ay buhay, nakapagliligtas at nakasisira. Ang sinumang hindi marunong kumontrol ng sarili ay sinusunog nito. Nauunawaan ko po, tugon ni Olik. Handa akong subukin. Inangat ni Lyra ang kanyang kamay at ang paligid ay biglang nagbago. Si Olik ay napunta sa isang malawak na bulwagan ng apoy. Ang sahig ay lava, ang hangin ay mainit na parang hininga ng halimaw, at sa gitna ay may lumulutang na kristal na nagliliyab, ang mutya ng apoy. Upang makuha mo ito, wika ni Lyra, dapat mong harapin ang iyong sariling takot, ang apoy ng iyong puso. Biglang lumitaw sa harap ni Olik ang mga anino ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang sarili niyang umiiyak noong bata pa nang mamatay ang kanyang mga magulang sa sunog ng sakahan. Narinig niya ang mga sigawan ng mga tao at ang kanyang sariling tinig na nagsisisi. Kung hindi ako natakot noon, baka nailigtas ko sila. Ang apoy sa paligid ay lumakas at ang hangin ay tila sinasakal siya. Hindi mo sila nailigtas, bulong ng tinig, dahil mahina ka. At ngayon susunugin kita tulad ng sinunog ng apoy ang iyong nakaraan. Lumuhod si Olik, nanginginig, ngunit hindi siya tumakbo. Oh, totoo, natakot ako noon, ngunit hindi na ako tatakbo ngayon. Inilapat niya ang kanyang mga palad sa nag-aalab na lupa. Sa halip na masunog, ang apoy ay sumunod sa kanya, dumaloy sa kanyang mga kamay, pumasok sa kanyang dibdib at naging liwanag. Ang apoy ay hindi dapat katakutan, wika ni Olik. Ito ay dapat yakapin upang magbigay liwanag, hindi upang manira. Sa sandaling iyon, ang apoy sa paligid ay nagbago, mula sa mapulang naglalagablab tungo sa gintong liwanag. Sa gitna nito, bumaba ang mutya ng apoy at dahan-dahang lumutang sa kanyang harapan. Ngumiti si Lyra, muling lumitaw sa harap niya. Pinatunayan mong marunong kang kumontrol ng sarili. Ang mutya ng apoy ay sa iyo na. Ibinigay niya ang kristal na nagliliyab na kulay ginto. Nang hawakan ito ni Olik, hindi siya nasunog. Sa halip, naramdaman niya ang init na nagbibigay lakas, hindi sakit. Ngunit pakinggan mo ang aking babala, anak ng lupa, sabi ni Lyra.
Kapag pinagsama mo ang tatlong mutya, makakamit mo ang kapangyarihang higit sa isang engkanto. Ngunit kung gagamitin mo ito sa galit o paghihiganti, ang apoy ay lalamon sa iyo at ikaw mismo ang magiging bagong halimaw. Hindi ko po iyon hahayaang mangyari, sagot ni Oleg. Ang kapangyarihan ay para sa lupa, hindi para sa sarili. Tumango si Lyra. Kung ganoon, humayo ka na. Sa ilalim ng bundok na ito, nararamdaman ko ang paggising ng Lakandumog. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya nakukuha ang tatlong mutya. Biglang yumanig ang lupa. Ang paligid ay nagdilim at mula sa malayo ay narinig nila ang malakas na sigaw, isang tinig na puno ng poot at galit. Olik! Dagundong ng boses ni Lakandumog. Ang tatlong mutya ay hindi para sa'yo. Ako ang tunay na tagapangalaga ng lupa at ibabalik ko ang balanse sa pamamagitan ng apoy at dugo. Biglang umapaw ang lava mula sa paligid. Si Oleg ay halos matumba, ngunit hinawakan ni Lyra ang kanyang balikat at nagbigay ng huling basbas. Gamitin mo ang tatlong mutya. Ipag-isa mo sila at hanapin ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, pinagsama ni Oleg ang mutya ng tubig, mutya ng hangin at mutya ng apoy sa kanyang mga kamay. Ang tatlong elemento ay nagningning, naghalo at nagbigay buhay sa isang malakas na liwanag na tumagos sa langit. Ngunit kasabay nito, sumabog ang bulkan. Ang apoy ay tumaas sa kalangitan, ang lupa ay yumanig, at mula sa abo ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na gawa sa usok, bato at apoy. Si Lakandumog sa kanyang ganap na anyo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngayon, magsisimula muli ang hatol ng lupa. Ang mga tao ay lulunurin sa sarili nilang kasakiman. Sa harap ng napakalaking halimaw, tumindig si Oleg. Ang tatlong mutya ay nagliliwanag sa kanyang dibdib at ang kanyang katawan ay nakabalot sa bughaw, puti at gintong liwanag. Lakandumog, sigaw ni Oleg. Ang tunay na tagapangalaga ay hindi nananakot kundi nagbabantay. Sa ngalan ng lupa at kalikasan, tatapusin ko ang iyong sumpa. At nagsimula ang pinakamalakas na labanan ng liwanag at dilim sa kasaysayan ng San Toribio. Yumanig ang buong lupa. Ang langit ay nagdilim at ang apoy ng bulkan ay tumagos sa alapaap. Ang paligid ay parang impyerno. Nag-aapoy ang mga bato at ang hangin ay amoy abo at asupre. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang dalawang puwersa. Si Oleg, ang tagapangalaga ng balete, at si Lakandumog, ang espiritong tagapukaw ng kadiliman. Nakatayo si Oleg sa ibabaw ng batong nagliliyab. Sa kanyang dibdib ay nagliliwanag ang tatlong mutya, ang tubig, hangin at apoy. Ang mga kulay bughaw, pilak at ginto ay naghalo at sa bawat tibok ng puso niya ay dumadaloy sa lupa ang enerhiyang may buhay. Lakandumog, sigaw ni Oleg habang hinahampas ng hangin ang kanyang mukha. Hindi ko hinahanap ang kapangyarihan. Ang hinahanap ko ay kapayapaan. Ngunit ang nilalang ay tumawa. Isang malalim, nakakatakot na halakhak na umalingaw-ngaw sa kabundukan. Kapayapaan? Ang tao ay hindi kailanman marunong niyan. Ang inyong kasakiman ang bumuhay sa akin at ako ang magiging hatol sa inyong lahat. Mula sa katawan ni Lakandumog ay lumabas ang libo-libong anino. Mga hugis tao na sumisimbolo sa kasalanan ng sangkatauhan, inggit, puot, kasinungalingan, kasakiman. Tumindig si Oleg at sa kanyang isipan ay narinig niya ang tinig ni Ryo. Oleg, alalahanin mo, ang liwanag ay hindi kailangang labanan ang dilim. Ito ay dapat yakapin upang magbalik ito sa liwanag. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, liwanag at kadiliman. Sa bawat hampas ng mga anino ni Lakandumog,
Sumisigaw si Olik ng mga dasal ng kalikasan. Hangin ng kabundukan, linisin ang hangin ng kasinungalingan. Tubig ng ilog, hugasan ang kasalanan ng tao. Apoy ng buhay, sunugin ang kasamaan ngunit huwag ang kabutihan. Sa bawat sigaw niya, naglalabas ang lupa ng bughaw na liwanag. Ang hangin ay lumakas, ang tubig mula sa ilalim ng bulkan ay bumukal, at ang apoy ay naging gintong liwanag na hindi nakakasunog, kundi naglilinis. Ngunit malakas si Lakan Dumog. Bawat atake ni Olik ay tinatapatan niya ng sigaw ng puot. Hindi mo ako malalabanan, ang tao mismo ang pinagmumulan ng aking lakas. Hanggat may kasakiman, mananatili ako. Nanghina si Olik. Lumuhod siya at halos mapuputol na ang kanyang hininga. Ang mga anino ay nagsimulang bumalot sa kanya. Hindi mo kaya, bulong ni Lakan Dumog. Tanggapin mo ang dilim at ikaw ang magiging susunod kong katawan. Ngunit biglang lumiwanag ang paligid. Sa pagitan ng dilim, may dumampi sa balikat ni Olik. Isang malamig ngunit mahinahong hangin. Sa liwanag na iyon ay lumitaw si Rio, ang engkanto ng balete sa kanyang tunay na anyo, hindi bilang isang nilalang ng liwanag lamang, kundi bilang espiritu ng kalikasan mismo. Hindi mo siya madadala, Lakan Dumog, sabi ni Rio. Ang batang ito ay may pusong mas matibay pa sa lupa at mas dalisay pa sa hangin. Rio, mahinang sabi ni Olik. Tulungan mo ako. Hindi kita tutulungan, tugon ni Rio. Sapagkat kaya mo na. Tumindig si Olik. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa langit at sa kanyang mga palad ay nagliyab ang tatlong mutya. Pinagsama niya ang mga ito sa gitna ng kanyang dibdib at sumigaw. Sa ngalan ng lupa, tubig, hangin at apoy, sa ngalan ng kabutihan at kalikasan, bumalik ka sa iyong pinagmulan, Lakan Dumog. Sumabog ang liwanag, isang nakasisilaw na liwanag na parang araw. Ang hangin ay umikot sa hugis spiral, ang tubig ay pumailan lang, at ang apoy ay sumanib sa liwanag ng buwan. Ang nilalang na si Lakan Dumog ay sumigaw. Unti-unting natutunaw ang kanyang anyo. Hindi pa tapos ang lahat. Hanggat may kasamaan sa puso ng tao, babalik ako. At hanggat may kabutihan, sagot ni Olik, may mananatiling tagapangalaga. Sa huling sigaw ng nilalang, ito'y tuluyang naging abo na dinala ng hangin. Ang bulkan ay kumalma, ang apoy ay namatay, at ang lupa ay naging berde. Matapos ang labanan, bumagsak si Olik sa lupa, pagod ngunit buhay. Sa kanyang tabi, muling lumitaw si Rio, ngayon ay nakangiti, payapa at napapaligiran ng mga alitap-tap. Magaling, anak ng lupa, wika ni Rio. Tinapos mo ang sumpa at ibinalik ang balanse ng mundo. Ngunit Rio, sagot ni Olik, babalik daw siya. Totoo, tugon ng engkanto. Ang dilim ay hindi kailanman nawawala. Ngunit hanggat may mga pusong tulad mo, hindi ito maghahari. Inilabas ni Olik ang tatlong mutya, ngunit unti-unti itong lumiwanag at pumasok sa lupa. Saan sila pupunta? Tanong niya. Ngumiti si Rio. Sa kanilang tunay na tahanan, ang kalikasan mismo ang magtatago sa kanila hanggang sa muling kailanganin ng tao. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Olik sa Santo Ribio. Ang mga tao ay nagbunyi sa kanyang pagdating. Ang dating tuyong palayan ay muling naging luntian. Ang ilog ay malinis at ang mga hayop ay masigla. Si Olik, sigaw ng mga bata. Siya ang tagapangalaga ng balete. Lumapit si Mila at inabot sa kanya ang isang maliit na palayok ng tubig. Para sa inyo, Kuya Olik, sabi niya. Simbolo ng buhay. Gumiti si Olik. Ininom ang tubig at tumingin sa langit. Ang hangin ay banayad at sa ilalim ng araw ay tila naririnig niya ang tinig ni Rio. Ang kalikasan ay buhay,
Dahil sa mga taong may mabuting puso, ipagpatuloy mo, Olik. Hindi lang ikaw ang magsasaka. Ikaw ay tagapangalaga ng mundo. Isang gabi pumunta si Olik sa ilalim ng punong balete. Umupo siya sa tabi ng ugat at ibinulong. Rio, salamat sa lahat. Mula sa hangin, may dumampi sa kanyang muka. Isang malamig na simoy na parang yakap. At sa kalangitan, isang bituin ang kumislap ng maliwanag bago tuluyang naging tatlo, bughaw, pilak at ginto, ang tatlong kulay ng mga mutya. Ngumiti si Olik at pumikit. Payapa, ang lupa ay huminga, ang mga dahon ay kumaway, at ang hangin ay kumanta ng awit ng kalikasan. Mula noon, ang baryo ng San Toribio ay nakilala bilang baryo ng liwanag, at sa gitna nito ay nakatayo ang punong balete, luntian, malago at buhay, na sinasabing tahanan pa rin ng engkantong si Rio at ng alaalang iniwan ng magsasakang si Olik, na may pusong kasing busilak ng kalikasan. Wakas.